So, simulan na natin. Atin pong pakinggan ang pahayag ni Senator Amy Marcos, no? Pagkatapos niyang naghain ng COC sa pagkasenador. Okay? So, pakinggan natin si Senator Amy, ang kaibigan ni VP Sara, kung dapat pa ba nating papaniwalaan si Mang Amy. Ayan. Hindi ako namamangka sa dalawang ilog, kundi hindi raw siya namamangka sa dalawang ilog. So, clarify ni Amy Marcos na hindi po siya namamangka sa dalawang ilog. Kasi, sa napapansin natin, lahat ng mga vloggers kumakalat ang topic sa ginawa ni Senator Amy, napapattern natin na namamangka siya ng dalawang ilog. Siguro, nanunood itong si Senator Amy sa mga post ng mga vloggers. At ikaw po ay sinabihan ng mga taong bayan at sa mga vloggers na yung ginagawa mo sa pagiging independent, pero tumakbo ka under the Nationalist Party, di ba? So, ibig sabihin, kung lawakan namin ang aming isipan, dumidistansya ka sa mga supporters ng loyalista at dumidistansya ka rin sa supporters ng mga Duterte. So, kasi you believe na yun ang tamang paraan para ay iboto ka pa rin ng taong bayan, wala kaming magagawa dyan. Pero sa amin, ikaw po ay playing safe. At dahil playing safe ang galawan ninyo, ay hindi na po kami maniniwala sa inyo. Ako sa totoo lang, di ko alam kung itong si Senator Amy Marcos ay mananalo pa rin. I'm not so sure if mananalo pa ba siya. Malakas siya kasi Marcos. Siguro naman hindi pa ito natalo. Pero the fact na galit na sa kanya ang mga loyalista, no? Kasi kumakampi minsan ito sa mga Duterte. Ang mga DDS rin galit rin sa kanya. Kasi nasira siya Nasira siya. Ang pangalan ni Amy Marcos, nasira siya sa sarili niyang kapatid. Ang mga pinanggagawa ng kanyang kapatid at itong si Martin Romualdez, nasira katuloy sa mga DDS supporters o sa mga DDS, Duterte diehard supporters. Sabi nga nila, never again. So, kaya ako ito, analysis ko lang ito malabo na manalo si Senator Amy. Maraming nagagalit sa kanya dahil sa dalawang ika nga, sabi ng iba, namamangka sa dalawang ilog, pero hindi mo na maluloko ang taong bayan. Nagalit na tuloy sa inyo. Ang aking ewan ko lang kung mananalo ka pa dito sa 2025 election. Inaasahan ko na ako ang maging ilog kung saan nagtatakbo ang lahat ng tubig. Ako yung ikalabing... Kahit balik-tarin mo, Senator Amy, sa tingin ng taong bayan, namamangka ka pa rin sa dalawang ilog. Kahit anong sabihin mo, hindi mo na mabubola ang taong bayan. Siyam na kandidato na pumila para sa senador. Ako'y pumila sa ilalim ng dati kong partido, nasyonalista, pero hindi po ako kaalyado ng anumang pangkat, anumang sektor, anumang grupo. Kaya tinataya ko na ako'y mananatiling malaya at matatag. Sa inyong lahat, sisikapin ko... Siguro, sa kanilang bayan, siguro sa Leyte, mananalo pa rin ito. No? Pero kung
ating i-analyze sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ko lang alam kung ano ang kung ikaw ba ay i-accept pa ng mga loyalista. Yun ang tanong eh. Kung sagutin ang inyong mga tanong, pero hindi ko alam lahat ng sagot. This is a work in progress. This is the first time I've ever done this. But I have not resigned my old party, the Nationalista Party. And the only thing is that I will not constitute a part of the administration allowance. Alam mo, Senator Aimee, sabi ng mga taong bayan, baka mabudol na naman kami. Baka mabudol na naman kami dyan sa panagsasabi mo. Parang na-off yung volume ng mic. Hoy, sinong nag-control ng microphone dyan? With every sector to be able to cross the line and to get things done. So, eto po. Marami ngang nagsasabi baka ang pangalawang batch ng 8 diretso, yung Inidoro diretso, baka itong line-up ni BBM. Alam nyo, sa totoo lang, no? Kapag ma-Inidoro lahat yung line-up ni BBM, nakakahiya yan. O kahit ano 'di ba, sa line-up ni BBM 12, 'di ba? 12 members. Kahit ang mananalo diyan 5, nakakahiya pa rin 'yan. Kasi administrasyon kayo Ang dapat diyan 12 kayo, dapat may mananalo sa inyong 7, okay, 7 para mas marami yung mga nananalo kaysa natatalo. Kasi 12, di ba? Pero kung 4 lang ang makapasok, 2, 3, nakakahiya yan. Dito natin makikita kung sino ang mas maraming mananalo. Sa kampo ba ni dating Pangulong Duterte o sa kampo ni Bongbong Marcos? Okay? Kasi diyan natin makikita kung meron pa bang impluwensya ang pagpapa-endorso ni Duterte dito sa kanyang lineup. Saka dito kay Bongbong Marcos, no? Labanan ito ni Bongbong Marcos at ni Pangulong Duterte. Ang aking pinipilit gawin. Hi ma'am, good morning. Ma'am, pero can we just be clarified? Apa. So, yung tama bang sabihin na nag-beg off kayo sa endorsement Pangga Mercy, Kuya Donmar, good PM. Ayan. Pangga Mercy, hello po. ng administration coalition? Gano'n na nga. Kasi baka magkaroon ng iba't ibang kulay at hindi masara yung pinto sa iba't ibang sektor, mas maigi na. Alam naman natin ang halalan, madugo, mainit, mabagsik ang usapin, mas mainam na wala akong kalaban. Ayoko kasi ng ganoon, ang nais ko talaga, hindi tumahak ng 2 ilog, kundi maging yung iisang ilog, ang malaking tubig, ang dagat kung saan magtatakpo lahat ng ilog. Para makausap natin lahat ng sektor, tatayo ako ng mag-isa. Hindi siya namamangka ng 2 ilog. Yung gusto niya, i-connect ang 2 ilog. Hindi namamangka ka pa rin. It really speak. Talagang target mo yung 2, inamin mo pa. At yung NP, dati ko na kasi partido yon at wala naman tayong kikitang sabit sa hinaharap. Opo, pero Sen, bago po yun, nagkausap muna kayo ng presidente na i-discuss nyo po ito sa kanya. Wala nangyari kasi, sabi niya... sabi dito ni Presi Agason, Donmar TV, yan si Aimee, mananalo yan kung hindi alam ng tao ang mga ginagawa ng pamilya nila. Yung mga Bisaya nga may alam sa nangyari ngayon, hindi na iboboto sa kanila. Kaya siguro naman mulat na ang isipan ng taong bayan. Binigyan na nating chance ang mga Marcos, pero
Anong ginawa nila? Di ba? They just disappoint dinisappoint lang nila ang taong bayan. Paano ba ito kung magkaroon ng syempre yung banatan kapag eleksyon, di ba? Birahan, may laban-laban. Napaisip ako Sabi ko, paano? Kahit hindi ako ang magsalita ng maanghang o mag-insulto o kutyain yung sino man, okay lang yun. Ako, kaya kong hindi gawin yun kasi hindi naman ako palaaway. Sabihin na ako'y matapang o di kaya mataray pa. Okay lang. Pero hindi talaga ako palaaway. Ako, okay man yung dating ni Aimee, yung style mo na hindi ka palaaway, di ba? Ayaw mo ng gulo. Gusto mo unite. Ginawa na yan. Ginawa na yan ng brother mo. Kayo siguro yung may plano sa Uniteam na yan. Paano maniniwala ang taong bayan na tested na kayo? Malaking budol yung ginawa nyong Uniteam, pero hindi nyo ipinagtanggol si VP Sara. Hindi nyo ipinagtanggol si VP Sara So, nasaan na yung Uniteam na sinasabi ninyo? Ngayon, sasabihin mo, ayaw mo ng gulo. Gusto mo pumagitna ka lang. Gusto mo magka-unite. Ganon, ganyan. Maniniwala pa ba kami sa inyo? Hindi na. Baka hindi ko matiis kapag maanghang na yung sinasabi tungkol sa iba pang sektor. Sabi naman ng aking kapatid, okay lang, naintindihan naman niya. Lagi naman ako pasaway nung bata pa kami. Kaya sabi ng kapatid ko, ayos lang, susuportahan pa rin ako. Ako naman, hindi naman kami kailanman nag-aaway. Hindi naman kami nagsasagutan o nagkakainitan. Ang amin lamang, talagang ito Alam mo, Senator Aimee, kung talagang marunong kang magbasa sa mga nangyayari ngayon sa social media, basahin mo sa comment section. Dami ng galit sa mga Marcos. Sa totoo lang. Ang daming nagagalit dahil ang galing nyong mambola. Tapos hindi naman ninyo ginagawa. Sa totoo lang. The fact na yung brother mo na si Bongbong, kung ano-anong batikos ang na-receive ni VP Sara, ginipit, kung ano-anong akusasyon ang ginawa o binato kay VP Sara. Bakit hindi nagawang tulungan nitong junior na to? Ang klaro-klaro ng propaganda ninyo, di ba? During the campaign sa 2022 na Uniteam, kayo po ay magtulungan. Pero look at what happened. Anong ginawa ni Tambaluslos? Di ba? Pinahirapan niya si Vice President Inday Sara Duterte. Especially dyan sa budget at saka sa confidential funds na yan. Nasaan ang tandem ni VP Sara na siya ang pinakaunang i-expect natin na tutulong. So siya ang unang mag-expect tayo na kakampihan niya si VP Sara, pero hindi niya ginawa yun. So paano kayo ngayon magpapaliwanag sa taong bayan kung sasabihin mong gusto mo ng unity, kaya pumagitna ka lang? Hindi na yan. Bulok na style na yan. Bulok na style. Yan nga ang caption ko sa thumbnail ko. Bulok na style. Style nyo bulok Wala na. Wala nang maniniwala sa inyo. Paniwala ko na higit ako makakatulong sa kanya at hindi siya malalagay sa alanganin. Ganon din ang iba pang mga pangkat. Baka mag-alangan sila sa akin at kung ano-ano pa maisip, mas maigi na wag nang mag-alyansa. Hindi ako namamangka sa dalawang ilog, kundi inaasahan ko na ako ang maging ilog kung saan nagtatakbo ang lahat ng tubig.
Sabi dito ni Dudong Aton, Donmar TV, magandang hapon. Dapat talaga hindi na ibalik ang mga Marcos para wala nang mabubudol. Gawin natin yan sa gawin natin yan sa 2025 election. Okay, wag na tayong magpabudol. Inidoro lahat ng mga i-endorso ni BBM. Okay? Yan ang yan ang ating gagawin lahat dito sa Donmar TV ha. Alam ko marami ditong mga audience ko na nanonood rin doon sa kabilang mga vloggers na kapwa natin, mga DDS vloggers. Mang-iingganyo na kayo lahat doon ha. Sabihin niyo lahat ng mga vloggers na pinapanood ninyo. Sabihin nyo, inidoro lahat ng mga i-endorso ni Bongbong Marcos. Okay?